Tiklo sa Bulacan ang isa sa mga most wanted ng pulisya sa probinsya. Nag-aalok daw siya ng trabaho abroad pero ang mga babaeng biktima nasasadlak sa prostitusyon. Dahil masyado raw madulas ang suspect, hindi siya sinanto ng mga otoridad ng maaresto sa simbahan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa simbahan sa Barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan, inaresto ng mga pulis ang babaeng ito kahapon Sabado de Gloria. Wanted sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act at large-scale illegal recruitment ang babae. Ang modus daw niya, magre-recruit ng mga babae at pangangakuan ng magandang trabaho sa ibang bansa at sweldong 50 to 60,000 daw kada buwan. During the process, wala pong babayaran ng ating mga victim ma'am sa processing. At the same time, babanggitin po na wala po silang gagawin kundi maging server or mga waitress lamang po sa restaurant or sa mga bar po sa Malaysia. Pero laking gulat daw ng mga nirecruit dahil pagdating ng Malaysia, bukod po sa wala po silang working visa, ang mga biktima po natin ay ginagawa pong mga prostitutes. Naipupusit daw ang mga babae sa pamamagitan ng backdoor. Mula Bulacan, ebebiyahe sila papuntang Naiya sa kasasakay ng eroplano papuntang Palawan. Pagdating po ng Palawan, may susundo daw po sa kanilang mga van at dadalhin po sila sa Brooks Point. Then from Brooks Point, ma'am, sasakay po sila ng speedboat papunta naman po sa Balabac Island, Palawan. Then from there, yun na po, another speedboat po, lilipat po sila, saka na po sila dadalhin, ma'am, sa Kudat, Malaysia. Doon na raw sila susunduin ng mga kasamahan ng akusado, saka pinagtatrabaho sa mga bar bilang mga prostitute. Pero hindi pa rito natatapos ang kalbaryo ng mga biktima. Hinuhuli po sila ngayon sa mga pinagtatrabahuhan po nilang bar dahil wala pong kaukulang papeles. Ayon sa Balagtas Police, napakailap ng babaeng kanilang target. Kaya kahit sa simbahan, hindi na pinalagpas ng mga otoridad ang pag-aresto sa kanya. Nadamay lang po talaga ako dyan, ma'am. Hinahanap pa ang kanyang mga kasamahan na wanted din sa mga nasabing kaso. Sana po maging masyado po tayong vigilant sa nakakausap at pinagkakatiwalaan po natin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Ramdam na po ang buhos ng mga motorista pabalik ng Metro Manila matapos ng Semana Santa. At ang sitwasyon sa South Luzon Expressway, tinutukan live ni Von Aquino. Von? Pia, nagsimula ng dumagsa rito sa South Luzon Expressway o SLEX yung mga motoristang pauwi na ng Metro Manila ngayong linggo ng pagkabuhay. Sa monitoring ng South Luzon Expressway Traffic Management Control, pasado alas 7 ng umaga nang magsimulang tumaas ang volume ng mga sasakyan sa SLEX northbound dahil sa buhos ng mga palabas ng Star Tollway. Mag-alas 3 ng hapon may bottleneck sa SLEX northbound sa bahagi ng Santo Tomas dahil sa merging traffic ng mga galing Star Tollway at entry ng Santo Tomas Town proper. Paglagpas dito, banayad na ang trapiko. May mga motoristang pinili ng bumiyahe ngayon pauwi ng Metro Manila tulad ng pamilya Yuzo na galing Batangas. So far, very smooth. Tsaka ganda ng ride. Sasalubong naman sa mga mag-uuwian ang nakaambang taas presyo sa petrolyo sa darating na Martes. Ayon sa oil industry sources, posibleng tumaas ng hanggang 1 peso and 20 centavos per liter ang diesel at gasolina. Kaya ang ilang motorista magpapa-full tank na bago sumipa ang presyo. Malaking po yun, pahirap po yun sa mga motoristang kagaya namin. It affects the the budget of going out of town kasi medyo mahal eh. Pia, narito naman ang live na kuha ng trapiko dito sa SLEX. Sa mga oras na ito, bahagyang bumabagal na ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng SLEX Santo Tomas. Ang volume ng mga sasakyan na dumaraan dyan ay mula sa Star Tollway o yung mga galing Batangas at pauwi ng Metro Manila. Samantala, mabilis naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane ng Calamba at maluwag din po ang north at southbound lane ng Santa Rosa at Alabang. At yan ang latest mula rito sa SLEX Traffic Monitoring Center. Balik sa Pia. Maraming salamat, Von Aquino.
At ang mga pauwing biyahero galing naman sa norte, buhos na rin sa North Luzon Expressway. Silipin natin ang traffic sa NLEX sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Ivan, unti-unti nang nararamdaman dito nga sa North Luzon Expressway ang pagbigat ng daloy ng trapiko pabalik ng Metro Manila ngayong hapon ng Easter Sunday. Kaninang umaga, light to moderate pa ang trapiko sa bahagi ng NLEX mula Marilao hanggang Balintawak southbound. Pero sa hapon, dumami na ang mga sasakyang pauwi ng Metro Manila. Sa monitoring kaninang hapon, mabigat na ang trapiko sa San Fernando bago makarating sa San Fernando exit. Gayon din mula Santa Rita hanggang Bukawi Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, kahapon ang dagsa ng mga motorista at inaasahan nilang magpapatuloy ito ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakaapekto rin sa trapiko ang grass fire sa bahagi ng Mexico, Pampanga at road crash sa southbound sa May Kawayan. Ngayong hapon, binuksan na ang counterflow lane mula Bukawi hanggang Balintawak. May binuksan ding mga zipper lane para mapaluwag ang traffic. Ayon sa NLEX, maliban sa bus accident itong Miyerkules Santo ng gabi, wala namang naitalang major accident ngayong Semana Santa. Ang tansya rin ng NLEX, nadagdagan ng 10% mula sa daily average ang mga dumaang sasakyan sa NLEX ngayong bakasyon. For NLEX alone, around 35,000 per day yung increase po. And for STX is around 8,000 per day. The normal daily average po natin for NLEX is around 350,000 and for STX is 79,000. At matapos ang maikling pahinga, oil price hike naman ang haharapin ng mga motorista sa Martes. Maapektuhan po kami kasi TNBS po ako eh. Mababawasan po yung kita namin. Babaan naman nila. Oo po. Para hindi kami mahirapan. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbabantay ng mga tauhan ng NLEX sa mga bumabiyahe. Hanggang bukas ng alas 6 ng umaga ang kanilang libreng towing services sa mga Class 1 vehicles to the nearest exit. Ivan, paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagbiyahe ng peak hours at planuhin ang kanilang biyahe. Ugaliin ding check ang RFID load para iwas aberya sa kalsada. At yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, halo-halo ang dagsa ng mga pasahero. May mga nagbabalik Metro Manila at meron ding ngayon palang luluwas. At mula sa PITX, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, back to reality na nga yung marami sa ating mga kapuso, ilang oras na lang. Kaya naman dagsa na yung mga pasahero dito sa PITX. Yung iba sa kanila ay pauwi na galing bakasyon. Yung iba naman ngayon palang makakabiyahe dahil naubusan daw sila ng tiket noong nakaraang linggo. Pauwi na sa Bicol ang pamilya ni Emma matapos idaos ang mahal na araw sa kanyang anak sa Valenzuela. Maaga na siyang pumila sa PITX. Mahirap po, ang haba ng pila. Nakahabol kami mga alas 5 ng hapon. Sa ilang bahagi ng PITX, nakatayo na ang mga pasahero dahil walang maupuan. Sabi ko, parang ang dami yata ngayon. Ako, kahapon walang-wala to dito eh. Kung ano ang available na schedule, wala tayong magagawa. Una nang sinabi ng pamunuan ng PITX sa maaaring umabot sa 2.2 milyon ng mga pasahero rito ngayong Semana Santa. Kaya naganda na sila sa seguridad, karagdagang bus units at mga mismong pasilidad sa terminal. So kami naman dito, nakahanda naman tayo sa lahat kasi alam naman natin pagbalik nila. Ang inaayos naman natin ngayon dito yung facilities and then yung mga routes interconnecting dito sa Metro Manila. Sa NAIA, isang unattended baggage ang kinordonan sa isang bahagi ng departure area sa Terminal 3. Matapos maklear ng mga otoridad, dinala ito sa lost and found baggage ng airport para makuha ng may-ari. Mula umaga, abala na rin ang NAIA Terminal 3 sa rami ng mga pasaherong paalis at parating. Anong pakiramdam, ma'am, na babalikan ng trabaho? Masaya din naman kasi kailangan pera po eh. Pinaghandaan din daw ng pamunuan ng NAIA ang dami ng mga pasahero na inaasahang mas mataas ng 14% kumpara sa Semana Santa noong isang taon. Ayon sa new NAIA Infra Corporation o NNIC, dinagdagan ng mga magmamando sa trapiko sa labas ng paliparan at mga mag-a-assist sa check-in counters. Gayon din ang immigration officers at passenger assistance desks.
Pia, hanggang Wednesday naka-heightened alert ang pamunuan ng PITX para sa mga magsisiuwi ang pasahero pagkatapos ng Semana Santa. Pagkatapos niya na ikakasa na rin daw agad yung mga paghahanda para naman sa Labor Day Exodus at sa mga uuwi sa darating na eleksyon. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Gobyerno natin ang nasasabi ang bilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga yung ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa. Nakuha na ng isang hiker noong Biyernes Santo ang pagharang nila ng ilang aita sa isang trail paakyat ng Mount Pinatubo. Sabi ng hiker, dahil dito napilitang bumalik ang ilang 4x4 vehicle na sinakyan ng mga hiker. Ayon sa kapitan ng barangay sa Capas, Tarlac na may sakop sa bahagi ng trail, hindi na bago ang pangaharang ng mga aita. Dati na raw itong ginawa ng mga aita dahil gusto raw nilang mabigyan ng mas malaking parte sa kita sa turismo roon. Ang trail ay nagsisimula sa Capas, Tarlac at nagtatapos sa crater ng bulkan sa Botolan, Zambales. Tiniyak ng barangay captain na kakausapin nila ang leader ng mga katutubo. Pahirapan na ang pagsakay pabalik ng Metro Manila sa ilang bus terminal sa norte. At mula sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, bandang tanghali ng maranasan yung build-up o yung volume ng mga sasakyang papasok sa TPLEX pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga sasakyan galing sa Baguio City at maging sa May Ilocos Region. Samantala, sa probinsya naman ng Pangasinan, dagsa na yung mga pasahero sa mga bus terminal. Maaga nang dinagsa ng mga pasahero ang mga bus terminal sa Dagupan City ngayong Easter Sunday para di na mahirapang sumakay. Pamaynila ang karamihan matapos ang ilang araw na bakasyon. Mahirap pabalik, papuntang trabaho, kasi maraming pasayeros. Oo, sabay-sabay. Hanggang ngayon, wala pa pong bus na masakyan eh. Nagpaaga pa naman akong pumunta dito, baka sakaling makasakay din ng maaga. Ayon sa pamunuan ng mga bus terminal sa Dagupan City, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus na Pamaynila. Hindi na ipinapatupad ang 30-minute trip interval. Agad ding umaalis sa mga bus kapag puno na. Meron ding ibang extra bus na lumalarga na kahit di pa puno. Nagsasakay na lang sila ng mga pasahero sa mga madaraan ng bayan. Hanggang mamayang gabi, inaasahan ang dagsapan ng mga pasahero. May mga motorist assistance center pa rin para umalalay sa mga motorista. Sa Baler, Aurora, ilang oras naghintay sa bus ang maraming pasahero na pa-Maynila at pa-Nueva Ecija. Karamihan din sa mga terminal na may biyaheng pa-Maynila, fully booked na. Ivan, sa mga oras nga na ito ay mas kumapal pa yung volume ng mga sasakyan na papasok sa may TPLEX, partikular dito nga sa aming kinaroroonan sa May Rosario, La Union. Actually, mas makapal yung volume ng mga sasakyan ngayon kumpara kaninang umaga at maging nung tanghali. At inaasahan daw na mas kakapal pa yung volume ng mga sasakyan hanggang bukas ng madaling araw. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kung meron pong last-minute shopping, sa Baguio, meron ding last-minute side tripping sa mga lugar na patok sa mga turista. At inabangan din sa City of Pines ang pagdiriwang ng Easter sa Lubong. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, maagang gumising yung mga nandito sa Baguio City para sa Easter sa Lubong kanina. Marami rin na mga nag-last-minute pasyal bago umuwi. 17 degrees Celsius kaninang alas 5 ng madaling araw sa Baguio City. Malamig ang simoy ng hangin sa Baguio Cathedral habang nag-aabang ang mga tao para sa Easter sa Lubong. Maaga, ito ni mga 4 para may pwesto. Tapos ma-feel yung ambience ng joy that soon God will rise. Gusto ko kasama yung family na nagsa-celebrate kami ng Thanksgiving. May hiwalay na prosesyon ang imahe ng Jesucristo at ng nakabelong Inang Maria. Nagsalubong sila sa Baguio Cathedral. May pagtatanghal ang ilang batang nakabihis anghel. Sa bukang liwayway, nagsimula ang misa. God,
Bisita iglesia kami from Manawag to Vigan. Dito na kami nag-unabot ng salubong. Paggunita natin siya ng paghihirap ng Diyos. Lenten season po yun. Kaya ito na yung huling part. Risen na siya. The Lord has risen. Dahil huling araw na ng long weekend, sinulit na ng ilang turista sa Baguio ang pamamasyal tulad sa Dragon Treasure Castle. Ang akala po namin kakaunti ang tao kasi ang akala namin nasa beach, ganun eh. Tsaka po kasi sa baba, mainit. Dito po kasi malamig. Maraming backdrop worthy rito, gaya ng dragon eggs, mga tore at castle moat. Pwede ring sumakay sa kabayo. Maganda po siya in real life. Kahit po din sa TikTok, maganda din po siya. Iba pala din pag personal. So yun po. Ang ganda din kahit under construction pa siya, pero yung the rest dito sa baba, very Instagrammable po. Galing dito sa taas, may panoramic view ka ng Baguio dahil mataas na ito. At syempre, hindi kumpleto ang photo ops natin kapag walang mga hiniram na costume para kang may sariling kastilyo. Bukas ang Dragon Treasure Castle mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pia, halos wala ng traffic dito sa Baguio City. Maluwag na rin yung mga tourist attractions dahil marami na ngang umuwi. Yan ang latest. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Huli kampo ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang kotse sa Maynila. Nabiktima ang kotseng pag-aari na anak ng isang DJ. Nakatutok si Bernadette Reyes, exclusive. Nakuna ng CCTV na ito sa Barangay 756, Santa Ana, Maynila, ang riding in tandem na sinisipat ang loob ng isang kotse. Nang walang makitang tao, binasag ang salamin at unti-unting tinulak ang bintana. Ipinasok ng isang lalaki ang kalahati ng kanyang katawan sa loob ng sasakyan na tila may hinahanap. Lumabas ito pero muling bumalik at muling ipinasok ang katawan sa sasakyan. Doon na niya nakuha ang isang bag na naglalaman ng laptop, hard drive at perang nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ang sasakyan pagmamay-ari ng anak ng radio DJ na si John Jemperle o mas kilalang Papa Jackson. Parang pinalo nila ng something tapos tinutulak po nila para hindi mag-create ng tunog. Inuga po nila muna tapos tinulak. Hindi po nag-trigger yung alarm. Sabi ni Papa Jackson, sandali lang niyang inilabas ang kotse dahil nililinis noon ang kanilang garahe. Kakalabas lang talaga ng kotse. Dahil galing po ako ng lamay magdamag So walang tulog talaga. Yun lang, nasobrang pagod siguro. Biktima rin ng basag kotse ang isa nilang kapitbahay na natangayan din daw ng isang laptop. Agad din namang naibalik ang laptop ni Jemperle. Mahigit 6 na kilometro ang layo nitong Antonio Rivera Street mula sa pinangyarihan ng basag kotse. Pero sa lugar na ito na-recover ang laptop ng biktima. Isipan lang po ng daughter ko sabihin na tingnan mo sa Find My iPhone. So nagpin po yung location sa Antonio Rivera Street, sa Rivera po. Tapos pinuntahan po namin yung lugar. Kami po magtatela, surveillance namin yung lugar. Nagpipin po doon. Tapos hinanap po namin yung pinakamalapit na police station sa lugar. Yung 4 na policeman po ang tumulong sa amin. Nakita naman sa CCTV na doon iniwan. Tinakbo po ng police, nandun pa rin po yung laptop. Mensahe ni Jemperle sa mga suspect. I'm ready to file the case. I think we have to send them to jail for them to learn. Nagpa-blotter si Jemperle sa Manila Police District Station 9. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dagsa pa rin ang mga bakasyonista sa mga patok na beach sa Boracay at Iloilo. Mula sa Boracay, nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Ivan, marami na ang natapos ang kanilang long weekend sa isla ng Boracay at umuwi na. Pero marami pa rin talaga ang on the way pa lang sa Boracay para magbakasyon. May sipangs na raw sina Mary Grace sa Boracay, kung saan sila nagbakasyon ng 4 na araw. Yung kayak, island hopping, tsaka yung white sand at tsaka yung mga view. Kasi sobrang ganda ng view dito sa Boracay. Sina Dory, sinulit din daw ang activity sa isla. Na-experience namin kung ano ang wala sa lugar namin. Sina Carmina, sa April 23 pa uuwi at susulitin daw ang second time nila sa Boracay. Ang ganda po ng view, tsaka yung surroundings po dito nakaka-relax talaga. Kahit tapos na ang long weekend, makikitang marami pa rin ang patawid pa lang sa Boracay. Pero meron na ring mga paalis ng isla.
Nananatiling mahigpit ang pagbabantay sa seguridad sa isla, gayon din sa Cagban Jetty Port. Bukod sa Boracay, dinarayo rin ng iba pang beaches sa Panay. Sa isang beach sa Oton, Iloilo, enjoy sa pagtampisaw at pag-chill ngayong Easter Sunday ang mga pamilya at magkakaibigang dumayo kahit pa tirik ang araw. Gaya ng pamilya Ladisla na ito na raw ang nakagis ng paraan sa pag-celebrate ng Easter Sunday. Uy, ganito ka sa talaga halin sa may dagat to ka. Kalangoy, nagpuro-pero sa kalangoy. Sadya 100% kita na sa feeling. Todo bantay naman ng PCG Iloilo at PNP para masigurong ligtas ang mga naliligo sa dagat. Ivan, kanina nga ay punong-puno pa rin ang mga turistang beachfront area ng Boracay. Dito naman sa Katiklan Jetty Port ay patuloy pa rin ang pagbiyahe ng mga pump boat papunta ng isla ng Boracay kasi marami talaga ang ngayon palang magsisimula na kanilang bakasyon. Yan ang latest dito sa Malay Aklan. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Matapos mag-party sa Puerto Galera, uwian na ang ilang mga nagbakasyon doon nitong Semana Santa. Ang latest na sitwasyon sa Batangas Port, alamin sa pagtutuklay ni Dano Tingkungko. Dano? Gaya nga ng inaasahan, halos sabay-sabay ang uwi ngayong araw ng mga bakasyonista, ngayon pa namang araw ng linggo ng pagkabuhay. Party kagabi, back to reality today. Ito ang mood sa Balatero Port sa Puerto Galera kung saan sabay-sabay nang nagsisiuwian ng mga nagbakasyon sa Puerto Galera nitong Semana Santa. Maayos naman ang sitwasyon, mahigpit ang seguridad, marami lang talagang tao. Hindi pa nga to as in madami pa to, may paparating pa. Oo, mas maaga lang kami kumuha ng ticket, alam na kasi namin, kumbaga ano na namin dito, kabisado na namin yung pagkuha ng ticket. Sa dami ang ilang tinangkang umuwi kahapon, Sabado de Gloria, inabutan ng cut-off at muling susubok na makauwi ngayon. Ang araw pa namang iniiwasan nila. Medyo ubos na din po yung ticket. Sa Batangas Port, ramdam ang dami ng pasahero. Sa mga ticketing booth sa loob ng Pantalan, may pila pa rin pero hindi tulad ng kasagsagan ng pagdating ng mga bakasyonista. Pero kung ang iba pauwi na, may ilan na magbabakasyon pa lang ngayong linggo ng pagkabuhay. Tulad ni Brenda na papuntang Odjongan galing Malabon. Reunion po ng buong baryo nila, family. Tagal na po binalak talagang ganitong araw po kasi piyesta po eh. Piyesta po kasi bukas. Mas maluwag ngayon kaysa yung makikisabay kami nung Holy Week na uuwi. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mahigit 30 kaso ng pagkalunod ang naitala ng PNP ngayong Semana Santa. Sa Quezon, isang binatilyong nalunod sa dagat matapos makapitan ng dikya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Para mapawi ang init sa inflatable pool, nagpapalamig ang ilan ngayong Semana Santa long weekend. Gaya ng ilang bata sa Tondo, Maynila na want to sawas sa paliligo dahil sa init ng panahon. Para po walang gastos. May birthday din po kasi, sobrang init po. Kagabi pa po yan naliligo, tapos pagising ng maga, ligo na naman po sila. Kung ang iba bahay may ilang sa beach o ilog nagsemana Santa, pero may ilang naitala ng pagkalunod. Sa Tagkawayan, Quezon, patay ang 12 anyos na lalaki matapos malunod noong Huwebes. Dead on arrival ang bata sa pagamutan. Base sa investigasyon, lumangoy ang biktima kasama ang mga pinsan at kaibigan. Tumalon ang biktima mula sa balsa pero hindi na raw siya lumutang. Wala na siyang malay ng masagip. Ayon sa mga otoridad, nalunod ang bata matapos kapitan ng dikya. Sa Madela, Quirino, isang lalaking 12 anyos din ang muntik malunod. Ayon sa mga otoridad, nangyari ito habang lumalangoy sa malalim na bahagi ng ilog ang bata. Nailigtas siya ng mga kaanak at naitakbo sa ospital. Sa kabuuan, nagkaroon po tayo ng 53 incidents po nationwide. Kasama na po dyan yung 31 ground incidents. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayong tapos na ang campaign break, itinuloy ng mga senatorial candidate ang paglalatag ng kanilang plataforma at advokasya para sa eleksyon 2025. Nakatutok si Darlene Kai.
Isinusulong ni Senador Bongo ang suporta sa mga mangingisda. Nag-motorcade sa Northern Luzon si Attorney Raul Lambino. Transparency sa yaman ng public servants ang itutulak ni Ariel Querubin. Kinumusta ni Senador Francis Tolentino ang mga manininda sa Cagayan de Oro. Iginiit ni David De Angelo na dapat wakasan na ang political dynasty. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025 para sa GMA Integrated News. Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan ng COMELEC ang 4 na kandidatong nangampanya pa rin daw noong Huwebes at Biyernes Santo kahit naka-campaign break. Ay kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nakatanggap sila ng mga sumbong mula sa mga netizen. Sa social media, ginawa ang pangangampanya. Kaya pag-aaralan pa kung sakop ba ito ng batas na ginawa noong wala pang internet. Mag-iimbestiga rin ang COMELEC kung may tuturing na vote buying ang pamimigay umano ng kandidato at kampo ng mga kandidato ng ATM card sa Quezon City. Sa ngayon, mahigit 100 na raw ang vote buying cases na kanila raw aaksyonan. Kaugnay naman ang election paraphernalia tulad ng ACM at ballot boxes na kumpleto na raw ng COMELEC ang pamamahagi ng mga ito. Sa Martes, ipamamahagi ang mga balota sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang call to action ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mensaheng paalala sa mga Pilipino ngayong Easter Sunday. Anya, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay hindi lamang isang selebrasyon, ito raw ay panawagan din sa lahat na makabangon sa kahirapan, mahabag at makabuo ng isang bansang may pagmamalasakit. For the third time, nasa Pilipinas ang korona ng Miss Eco International 2025. Angat ang wit and beauty ng pambato nating si Alexi Brooks na binigyang diin ang importansya ng pangangalaga sa kalikasan. Winner din si Alexi sa National Costume Competition kung saan showcase niya ang kanyang Philippine Eagle-inspired costume. Surreal moment raw ito for Alexi na inalay ang panalo sa kanyang late grandmother. Congratulations, Alexi! Patuloy ang pagdagsa ng mga tagahanga sa burol ni National Artist for Film and Broadcast Nora Aunor. Mga taong lumaki, natuto at nangarap kasama ang kanyang mga pelikula. Pitpit ng ilang dumalaw sa burol ni Nora Aunor ang mga alaalang hindi na mauulit kasama ang superstar. Maging sa bituin ni Nora Aunor sa Eastwood Walk of Fame, nagdaos ng vigil ang mga Noranian. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Batid ng kapwa national artist niyang si Ricky Lee kung bakit malapit sa puso ng mga Pinoy si Nora. Naging simbolo siya na nagbigay ng hope, pag-asa sa mga Pilipino, yung mga nasa baba, so-called, mga nasa gilid, na may pag-asa silang mangarap at pwedeng matupad. So yung pagkatao niya mismo ang kanyang naging pinakamahalagang kontribusyon. Ang pagluluksa ng Philippine showbiz, ramdam din sa mga itinuturing siyang haligi o salamin ng kanilang buhay. Bit-bit ko mula nag-work ako bilang comedian, bit-bit ko ang pangalang Nora Aunor. Nagpapasalamat ako sa kanya. Si Kapuso actress Jo Berry, naging malalim din daw ang ugnayan kay Nora dahil sa pinagsamahan nilang seryeng Onanay. Yung pagiging mabait niya po sa lahat ng tao, literal po yun, kahit na sinong kausap niya, mabait po talaga siya. Ang anak niyang si Matet at kaibigan at long-time confidant na si John Rendez, patuloy ang tapang sa gitna ng pagluluksa. We're gonna try to make her proud and be strong and keep our head up and look for the future, look for the best for the future. Sensya na po kayo, I'm at a loss for words po. Malaking pasasalamat namin kay Mami dahil kinuha niya kami para maging anak niya, maiparamdam niya sa amin yung pagmamahal niya. Umasa ako sa iyo pero wala kang ginawa. Inaayos na rin ang pagpapalabas ng huling obra ni Nora, ang 2022 film na Kontrabida na umani ng papuri sa mga international film festival. This can be a fitting tribute kasi ito yung film na kung saan makita mo si Ate Guy in her best form. Na mahinga man ang superstar, hindi kailanman mamamahinga ang kanyang mga naging pamana sa ating kultura. Ikaw ang
Nakakatakam na lechon ang pinipilahan sa isang food park sa Talisay City sa Cebu. Sa dami ng mga customer, tanghali pa lang, nasa 30 lechon na ang naibenta. Perfect na baon yan sa outing, lalo't sa likod lang ng food park ay ang magandang Larawan Beach. Kaya ang lechon by the beach, patok, lalo na ngayong Easter Sunday. Tuwang-tuwa naman ang ilang beachgoers na nakapag-swimming na nabusog pa sa lechon. 8 establishmento sa Olongapo City at isang gusali sa Santa Cruz, Maynila, natupok at nakatutok si John Consulta. Yung mga motor! Mabilis na nabalot ng usok at apoy ang 3 palapag na gusaling ito sa Santa Cruz, Maynila, pasado alas 6 kaninang umaga. Hala! Lord, pataasin niyo po yung hangin, Lord. Wala pa tumatawag ng bombero! Iniligtas ng isang bombero ang isang residenteng 37 anyos na nagtamo ng first at second degree burns sa ulo at katawan. Second and third ay residential po. Ang ground po ay commercial. Ito po yung tapsilugan at saka yung bakery. Sa initial po na investigasyon ng ating arson investigators ay tinitingnan po nila yung sa baba. Doon po ang origin ng fire. Nasa 1.2 million more or less po ang estimated damages. Kwento ng may-ari ng bakery sa ground floor, ginamit nila ang kanilang fire extinguisher sa kalapit na tapsilugan, pero di ito umobra. Bumalik ako sa loob, kinuha yung fire extinguisher po. Nagluto po, biglang lumiyab, tapos sa ibabaw may trinang itlog, umapoy po yun. Tapos yung sabay labas po, iniwan po nila yung tindahan nila. Sumisilong muna ang mga nasunugan sa kalapit na barangay hall. Sa Valenzuela, maya't maya pa rin ang pasok ng mga truck ng bombero sa private warehouse na ito na umabot sa Task Force Alpha ang alarma ang sunog na sumiklab noong Biyernes at hindi pa rin tuluyang naapula. May usok pa kasi meron pa rin talagang naiiwan yata na fire gun na maliliit. So, yan, pupunta sa amin. Sana matotally ma-out na kasi especially may mga senior citizens around the area. 8 establishmento naman ang natupok ng apoy sa Magsaysay Drive sa Olongapo City pasado alas 12:30 na tanghali. Ayon sa BFP, nagpahirap sa pag-apula ang malakas na hangin, bagamat na-control din ito ng alas 2 ng hapon. Wala pa namang ulat ng mga nasaktan o nasawi. Patuloy rin ang investigasyon sa sunog. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sinurpresa ni BTS member Jin ang fans sa isang special performance with Coldplay in Seoul. Nagdala ng sariling sign si Jin with the message na "Pick me" at "Can I sing astronaut with you?" Wish granted yan at kinanta ni na Jin at Chris Martin ang single ni Jin na The Astronaut na co-written ng Coldplay. Pati ang BTS Coldplay collab song na My Universe. Muling nagsama on stage si na Jin at ang Coldplay sa Seoul leg ng tour ng banda. Mga kapuso, gusto niyo bang i-beat ang heat ngayong tag-init pero ayaw na masyadong lumayo sa Metro Manila? Aba, perfect sa inyo ang dinarayong Tampisawan sa Bulacan. Silipin yan sa pagtutok ni Nico Wahe. Summer getaway na malapit lang sa Metro Manila. Tara na sa Norsagaray, Bulacan. Nasa 2 oras lang ang biyahe mula Quezon City. Isa sa mga dinarayo dito, ang Lawasan River. Dito raw nag-outing tuwing tag-init ang pamilya ni Rona May na mula Balagtas, Bulacan. Ilog po, ilog kasi malinaw, mas malamig ang tubig at walang bayad. Dito na rin daw nakulayan sa wakas ang drawing na gala ng barkadang ito mula Caloocan. Mas natutuloy pagbiglaan. Sikat po kasi yung Norsagaray kaya po dito namin na piling puntahan. Mapabata o matanda, sige lang sa Tampisaw sa malinaw at malamig na tubig. Pero hindi rin papahuli ang mga fur baby. Sinama ko po yung mahal na mahal kong mga alaga kasi kawawa, sobrang init sa bahay. Dito sa Lawasan River, libre naman ng entrance. Pero pwede naman magrenta ng cottage na nasa 400 to 500 pesos. Pero ibang pamilya ang gusto ay nakababad dito sa ilog habang kumakain. Kaya ganito ang ginagawa. Nagpapatong-patong na lang ng mga bato na ginagawa nilang lamesa. Mas presko po sa pakiramdam at saka po sulit din. Kasi malamig. May sarili rin naman po kaming basurahan. Sinisiguro po namin na malinis bago po kami umalis. Hanggang tuhod lang ang tubig dito sa ilog. May ilang bata naman kaming nakitang tumatalon mula sa tulay.
Ipinagbabawal daw ito dahil lubhang delikado. Nag-iikot naman ang mga may-ari ng mga nagpaparenta ng cottage para tiyaking ligtas ang kanilang mga customer. Alang lifeguard dito dahil na napakababaw nga ng tubig dito eh. Yung mga magulang naman, yung mga batang maliliit, sabi ko babantayan nila. Mula pa raw nung Huwebes Santo, nagsimulang dumagsa yung mga nagbabakasyon at gustong magtampisaw dito sa Lawasan River. Kaya naman yung mga nagpapakottage ay sinusulit na raw yung dami ng tao dahil malamang pagdating ng Lunes ay magbabalik normal na muli rito. Para sa GMA Integrated News, Ngikuwahe, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Easter Sunday para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.